nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita. Mapita sa kanulangon saan sa ating mga suking taga-subaybay ng DXMY mula po dito sa Barangay RH9 sa Cotabato City. Kami po umaasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman ngayong mabasang umaga po ng Thursday dahil nga po sa pag-ulan natin po nga naranasan na kagabi pero di naman ay kalakasan. Good morning sa mga lolo't lola, sa mga negosyante, sa mga kababayan po natin dyan sa Mega Market. Ating partner this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillo at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Laswan na naganyayang samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng niyo pong Radyoman na sa nakalipas na 24 oras sa mainit na usapin sa national, sa Senado at balita dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Una sa lahat, headlines. Isang tulak droga arestado kahapon dito sa bagay ng RH8 sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Isang lalaking may warrant of arrest arestado ng kapulisan sa lungsod na i-turn over na sa Cavite City Jail dahil doon yung kanyang kaso. Una sa lahat, headlines. Isang kotse na wala ng bumangga sa isang tent ng police station sa Esteros at dire-diretso sa isang mini dump truck kahapon po ng umaga. Una sa lahat, headlines. Pagsasayos dito sa Simoy Bridge. Meron na manong pondo matapos na makipagpulong kahapon sa kay Governor Dato Tukaw Mastura ang mga kinatawan ng DPWH na 12. Una sa lahat, headlines. Babae naman patay matapos mabiktima ng pamamaril kagabi sa Sultan Kudarat. Una sa lahat, headlines. Most wanted person arestado sa bayan po ng UP sa Maguindanao del Norte. Una sa lahat, headlines. Commander Stallion nanindigan na hindi umalis sa UBGP. Una sa lahat, headlines. Mas pinalapit na serbisyo ng BLTO sa mga motorista sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Tanggapan ni MP Dr. Tumanda Antok na mahagi ng school supply sa Maguindanao, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte kahapon. Una sa lahat, headlines. Samantala, 10 mga organisasyon dito sa farm
nakatanggap po ng tulong pinansyal mula kay MP Abdul Basit Bobby Benito kahapon. Unang-una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, kahapon, bigla pong nag-over the bakod. Si Senador Chis Escudero at pumanig dito sa minority. Samantalang kahapon nagkaroon po sila ng sesyon dahil sinasabi na nagkaroon sila ng majority 12 senators. Unang-una sa lahat, headlines. Si Senator Sherwin Gatchalian nahalal bilang Senator President Pro Tempore. Unang-una sa lahat, headlines. PNP nagpadala ng karagdagang pulis sa Senado para sa posibleng mga kilos protesta sa gitna ng political tension. Una sa lahat, headlines. Investigasyon na sa flood control anomalies magpapatuloy ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ngayong araw. Unang-una sa lahat, headlines. Samantalang nahalal na bagong committee chair ng Blue Ribbon na si Senador Erwin Tulfo. Sabi niya, Monday pa gagawin ang public hearing regarding po dito sa investigasyon sa flood control. Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga. Mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating programa. Sa mga kababayan nating nagkakape sa mga sandaling ito, ang sarap pong humigop ng mainit na Anas Native Coffee. Mabibili po dyan sa harap po ng welcome ng Mega Market dito sa Cotabato City. Good morning po dito sa bahagi po ng Awang. Lalo na sa mga driver po ng Taunay, sa may biyaheng Awang Super, Village Super, sa mga tricycle driver, sa mga habal-habal driver, bus driver at mga van driver, good morning po sa inyo. Sa ating Facebook page, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share ang ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa ating kapaligiran, sa farm at dito sa iba pang panig ng ating bansa. Good morning kay Mine Masukat Arkan sa Tagig, kay Marvin Leon, kay June Quezon, kay Elvira Alindao Kalob sa Baguer sa Libungan at kay Nancy Sabado Blanca Rimonde sa Midsayap, sa Ibosian at kay Beta Swagabla. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Malungkot na balita kagabi dito sa Baguio po ng Bulalo, Sultan Kudarat del Sanginang. Ang biktima ng pamamaril na binawian po ng buhay matapos na mabaril sa bahagi ng Bulalo. Kinilala ni Sultan Kudarat MPS sa Police Lieutenant Colonel Ismail Madin ang biktima na si Sadia Upam, residente ng Barangay Makagiling sa nasabing bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ng kapulisan sa pahayag ng kanya pong anak, may dala man itong tinatayang 200,000 na pera na bayad mula sa naibenta niyang bahay bago naganap ang naturang pamamaril. Pinaninula ang tinangay ito ng mga suspect matapos ang naturang pamamaril. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Unang radyo, unang balita. Sa Cotabato City naman, isang kotse ang nawalan po ng kontrol at bumangga sa isang
tent ng police station na sa bagi ng Esteros Detachment at dire-diretso sa isang mini dump truck na kanya pong sinusundan. Nagkatupi-tupi ang harapang bahagi ng naturang kotse matapos na sumalpok sa isang mini dump truck. Nagkaroon po ng bagyang traffic sa bagi ng Esteros dahil sa naturang pangyayari. Habang wala namang napaulat na nasaktan at nagkaroon na rin po ng pag-uusap o investigasyon ang City Traffic and Management Center sa naturang insidente. Unang radyo, unang balita. Nasa kote naman ng mga otoridad sa Barangay Kauran sa Ampatuan sa Maguindanao del Sur ang isang lalaking kabilang sa mga most wanted person na nakilala sa pangalan si Elias Nanding. Ayon sa pulisya, top 1 na most wanted person municipal level ng South OP sa nakabilang din sa top 5 provincial level, top 10 regional level ng PROVAR. Isinagawa ang naturang paghuli ng tracker team ng South OP Municipal Police Station katuwang ang iba pang unit ng PNP sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC branch sa 13 on pang January 30, 2026. Naharap ang suspect sa kaso paglabag sa Republic Act 91 7610. Sa ngayon ay nasa custody na po ng South OP PNP ang suspect habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso at pagbabalik ng warrant of arrest sa korte ang nagpalabas po nito. Hindi rin inirekomenda ng korte ang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspitsado. Unang radyo, unang balita. Alas 5:12 na po ng umaga ating oras. Dito naman sa nangyaring pamamaril sa Kadayangan, Special Geographic Area, partikular sa Barangay Malingaw, kung saan 3 ang nasawi at ilang katao ang sugatan matapos na ratratin habang nasa isang kubo. Nasa isang purok ang naturang mga kalalakihan. Ayon pa kay Kadayangan Mayor Duma Mascud, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng kanyang PNP sa naturang pangyayari. Anya, isang sasakyan na Innova ang bigla umanong pumara sa tapat na naturang purok at pumasok at niratrat ang mga kalalakihang nasa loob ng naturang purok. 2 on the spot na nasawi habang isa naman ay nasawi sa pagamutan habang 5 pa ay naisugod naman din sa pagamutan. Sa ngayon, meron pong inisyal na motibo ng nakikita ang kapulisan at ng lokal na pamalaan na posibleng may kinalaman sa droga ang naturang pamamaril. Unang radyo, unang balita. So, nirat-rat na yung yung mga grupo ng kalalakihan na nandoon. Kung kaya't yung mga nandoon ay yung mga may tatlong casualty na nalaman namin. Pero dinala na sa kanilang mga bahay. So, 2 yung udispat, tapos mayroong namatay sa na rival na rin sa hospital at may mga pa na iba. So, yun po ang nangyari doon. More or less, mga 5 lahat, pati yung natamaan. Unang radyo, unang balita. Ayon pa kay Mayor Duma Mascud na kung saan abala sila sa pag-aayos ng rido o hidwaan dito sa Upper Liabas na isinasagawa ang naturang pag-uusap sa headquarters po ng 33rd Infantry Battalion. Nagbigla pong maganap ang naturang pangyayari nang makatanggap sila ng information na may insidente ng pamamaril sa naturang barangay sa Malingaw na kung saan ay marami po ang nasugatan. Yung sa Kadayangan o dito sa Upper Labas ay nagkaroon na rin po ng pag-uusap kaya't nahinto na yung girian ng 2 magkalabang grupo matapos na magpalitan ng putok noong weekend dyan sa Upper Labas. Unang radyo, unang balita. Mayor, Pati sa Imailip, sa pagtitipo namin sa closure ng problema dito sa may Central Labas. So nandun kami sa may headquarters ng 33rd Highway.
Then, nabalitaan lang namin, nag-uusap kami na kay Colonel Hada na tungkol sa nangyari nga sa Malingaw. So, dahil sa nakasit na yung meeting namin sa pag ink ng arrangement o kaya yung napagkasunduan ng panig doon sa may Central Labas, tinapos namin muna, of course, yung pagpirmahan. So, right after there, pumunta kami sa Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, 10 organisasyon ang tumanggap ng tiga 150,000 pesos na tulong pinansyal mula sa tanggapan ni MP Abdul Basit Bobby Benito. Maabot sa 1.5 million pesos ang pinamahaging pondong kahapon mula sa TDIF ng naturang ni MP Benito. Isa ang Bangsamoro Women Organizer na si Kapia Alfonso at si Dato Kilay ng Bayan Cell Farmers Association President Ustad sa Sahid kanapya ang tumanggap ng tulong mula kay MP Bobby Benito. Ang bawat organizer ay nakatanggap ng 150,000 pesos na ayuda sa pagpapaunlad ng kanilang mga samahan at kabuhayan. Iniyag naman ni Alfonso at Ikanapio na ito ay malaking tulong na ang kanilang natanggap mula sa tanggapan ni MP Benito para mapalago ang proyektong pangkabuhayan para sa mga miyembro at mga komunidad. Isinagawa ang aktibidad ng distribution sa pamamahagi ng inisyatiba ni MP Benito, katuwang ang Mole Farm, bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa mga organisasyon at sektor na nagsusulong ng kaunlaran dito sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, lalo na ako kasi isa po ako sa mapalad na nakabenepisyo dito sa programa ng ating mahal na MP, si MP Bobby Benito. Mapalad po kaming lahat dito na nabigyan ng nakarelease ngayon ng fund mula kay MP. At nagpapasalamat din kami sa ngalan ng Mole. Libo-libo ang pasasalamat kami sa MP Abdul Basit Benito. Sabab sa kapag kailinin sa uyag-uyag kami na nawagib kami padulungan na bayan. Sando madibilop kami sa unti-unti pero so uyag-uyag kami. Nemito na nagapya so kapapangangin namin sa mga mulyato namin nando babalik kami abal nakadan siya sa kapamikirami sa taman naman pero na adan man nagkasaligan na ginawa namin rin ipendibilaw pa kami sa uyag-uyag kami. Nanto ba makambalingan ko so sa syukur sa Allah nando so MP nami dasra ko niya tabiya na si Dato Abdul Basit Benito. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Sa ispon yung oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5:19 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano po nga tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan na report ni Radyoman.web sa abang sa sinasabing runner arestado dito sa illegal na droga sa RH8 sa lungsod. Na presinto. Arestado ng PNP Station 4 Drug Enforcement Team ang
drug runner matapos kumagat sa bypass operation kahapon. Alas 2:05 ng hapon sa bahagi ng Block 7, ND Village, Barangay Rosario H8, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 4 Commander Police Captain Eduardo Maligdem ang suspek na si Aliasa Muhalidin, 34 anyo sa may asawa, jobless, residente ng Purok Binugit sa Barangay Tamuntaka 2 nitong lungsod. Nakuha sa pagingat ng suspek ang isang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.10 grams na nagkakalaga ng 680 pesos object of sale. Nasa lakapsel na ng Stasyon 4 ang suspek at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat na Tweb sa balitang yan na samantala. CCPO pinaalalahanan ang mga kubatenyos tungkol sa paglakwatsa tuwing gabi. Tama po ito, para nang sa ganon ay maiwasan po yung mga di ka nais-nais. Ating nakuha na sa detalye sa Radyoman Dato Jul Limapalaw. Ronda Presinto. Muling pinalalahanan ng Cotabato City Police Office ang mga residente na hanggat maaari ay umiwas sa paglalakwatsa tuwing gabi dahil walang pinipili ang mga kriminal na mabiktima basta't makuha lang ang kanilang mga motibo. Ito ang binigyan din sa DXMY ni CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rochelle Evangelista kasunod ng naganap na pang-hold up sa isang motoristang tumatambe lamang noon sa madilim na bahagi ng Dimasinod Street, RH4, Cotabato City. Pinayuhan din niya ang mga motorista na magpa-parking o mangiiwan ng kanilang mga unit na siguraduhin hindi ito kayang tangayin ng isang kawatan. Kung sakaling nasa gitna na anya ng peligro ay mas mainam na wag nang manlaban, ngunit agad itong isumbong sa mga otoridad para maaksyonan at agad na madakip. Relation po sa mga ganitong insidente, no, lalo na kapag gabi, no, unang-una po sa ating mga kababayan, iwasan po nating tumambay sa hindi mataong lugar na dahil ito po ay isa sa mga oportunidad na maaring gamitin ng ating mga mahanap ng pagkakataon para magbiktima. Doon po tayo tumambay sa mayroong maraming tao o malapit man lang sa post ng mga kapulisan. Pangalawa, kapag tayo po ay nag-iiwan ng ating motorcycle, i-ensure po natin na sa tama po nating pinark ito, no, na maaring sa tingin natin na hindi po mananakaw. As well as gumawa po tayo ng mga devices, gumamit tayo ng devices na like for example pang-lock po ng motorcycle natin. Na po kayo sa sitwasyon katulad nito na tinutukan na po kayo, wag na po tayong manlaban. Ibigay lang po na lang natin dahil mas mahalaga po yung inyong buhay. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala nakuha natin na report ni Radyoman na Maestro. Sinasabing mahigit sa lalaking may warrant of arrest arestado ng Police Station 1. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Isang 42 anyos na lalaki ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang operasyon sa isang supermarket na poblasyon na Cotabato City ng Police Precinct No. 1. Kinilala ang naturang suspect na si Joy Giao Meldo na may asawa, walang trabaho at residente ng SPDA Barangay Sabal sa bayan ng Dato Rinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay sa Republic Act 7610. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsali na pwersa ng Regional Mobile Force sa Battalion 14A, Police Precinct No. 1, Cotabato City Mobile Force Company, kasama ang Dato Rinsinsuat at PNP. Ayon sa ulat, ang warrant of arrest ay inilabas ng Municipal Trial Court 12 Judicial Region na nakasa din sa kautusan ang inirekomenda ng piyansa na nagkakahalaga ng 36,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, TESDA 12 binulunsad ang school-based AI training programs upang lumikha ng mga manggagawang handa sa hinaharap. Sa detalye sa Radyoman Day Simangon. DXMY Tatak RMN Report.
Nagsimula ng magbigay ng pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 12 upang matulungan ang mga mag-aaral na makakuha ng digital skills at maging handa sa mga umuusbong na job opportunities. Kamakailan ay inilunsad ng TESDA 12 ang 2 kursong nakatuon sa AI sa pamamagitan ng isang training induction program na ginanap sa STI General Santos City, isa sa pilot sites para sa pagpapatupad ng programa. Ang mga kursong ito ay ang Artificial Intelligence Prompting for Automation Level 3 at Data Collection and Annotation Level 2. Ayon kay TESDA Acting Regional Director Remedias Timonio, patuloy na nakatuon ang ahensya sa pagpapatupad ng training programs. Anya, layunin ng ahensya na matiyak na ang mga kasanayang natatamo ng mga kalahok ay naaayon sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at in demand sa iba't ibang industriya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday sa detalye ng balitang yan. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa atin. Kay Wahida akan mamalapat sa SGA Kadayangan at kay Bayan Makul Sumitibang Waya kay Dato Tungwaya ng Purok Bay Alabi sa Dato Balabaran at kay Father Elmar Cortel, kumusta Fad sa bahagi ng Nuro Upi, kay Abdul Sumagayan sa Layog Pagalungan, kay LJ Landao. Pabati naman dito sa Sitio Olango sa Labungan kay umagang kay Lamig. Malamig dahil nga po sa umulan at mabasang kapaligiran. Kay Violet Ningas Kapantuhan, good morning kay Merlukman ng Buluan, kay Arlinas, kay Seb Aleo Salvador, kay Ate Mo, good morning pa shoutout kay Junito Cameros, kay Bapa Jing at kay Chris Bangon ng Torres Salimbao, from Amay Manabilang sa Lanao del Sur. Good morning kay Dato Tuguto. Oras natin ganap ng 5:26 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Muscleman Strong Coffee. Para meron po tayong lakas sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sector ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3, dito ako believe.
Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras ganap ng 5:33 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap ng inyo pong Radyo Man. Ngayong araw po ng Huwebes, ngayon po ay 4 na po sa buwan po ng June 2026. Aba, Friday na kagad na bukas, isang linggo na kagad ng nakalipas sa unang linggo ng June at Monday. Back to school ang karamihan sa public school. Milyong-milyong estudyante nga babalik sa paaralan, pati ang mga kaguruan at iba pa na kung saan ay handang-handa na ba kayo para sa Monday sa maagang pagising ng mga estudyante at papasok sa mga paaralan. Yung iba mga private school ay sa 15 pa yung kanilang school opening. Sa ikatlong Monday pa. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin, ha?
Good morning sa team Talipapa dyan sa bagay ng RH9 kay Ate Jane na Kuya June Amis at kay Kuya Rigor at kay Sarge Wanday. Good morning po sa inyo. Kay Mambay Mems Balaw dito sa bahagi po ng RH sa 11 sa San Pablo Village sa Cotabato City. Kay Kagawad Kulyado na lagi pong nakatutok, nakikinig po sa ating programa. Good morning po sa inyo Kagawad at kay Kap Binangon. Good morning sa mga taga San Pablo sa barangay na kung saan marami pong subdivision. Diyan sa Piña Francia, Peterbilt, Port Bayors, Mentors Village. Ang dami. Good morning kay Pingson Salim ng Datuangal Mitimbang, kay Noraida Dungon Sabdula ng Nunguan Pikit at kay Haji Nor Sultan Sanday from Davao de Oro. Saan ba dito sa Combal? Good morning sa mga taga Davao de Oro. At sa iba pang balita mga kasama dito sa bahagi po ng Simway, Sultan Kudrat. Sana tuloy-tuloy na ito ha. Yung pagsasaayos dyan bago yung Simway Bridge. Dahil nga po sa napakalubak-lubak na daan. Dahil kahapon nagpulong po ang provincial government ng Maguindanao del Norte kasamang DPWH number 12. Tiniyak ng DPWH 12 ang agarang pagpapatuloy ng reconstruction ng Simway Bridge kasunod ng sinagawang high-level coordination meeting kasama si Governor Dato Tocao Masdura. Dito ay tinalakay ang mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura kabilang ang pagpapabilis ng rehabilitasyon ng Simway Bridge, pagsasaayos ng approach at pagpapalawak ng ilang pangunahing kalsada sa probinsya. Unang radyo, unang balita. Na para sa repair, aside from that construction yung bago, at saka aside from the, meron din silang appropriation, ibibidding na nila yung repair ng road, highway. Ako sa Quirino Bridge po. Quirino Bridge, ang sabi that's a national concern, so hindi tinalakay ni Director, pero ipa-follow up daw. Nung sa pa namin ni Undersecretary Saday Nunes, itong 27th daw, gagawin na yan. Kaya hindi natin maano ang Region 12 ng Public Works kasi national nung sumagot niya. Tulong kayo ng... Unang radyo, unang balita. Yung dito kaya sa Quirino Bridge, ano kayang update dito? Dahil 2017 pa ito na natenga. Malaking bagay sa ito sa traffic sa Cotabato City at going north kung sakaling bukas na itong dito sa Quirino Bridge. Kung natapos na po ito pero hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin. Para bang naabandon na, wala pa rin gumagawa. Samantala sa iba pang balita, sinagawa din ang pagpupulong bilang pagpapatupad sa mandato ng Bangsamoro Organic Law sa Republic Act 11054 sa ilalim ng Bangsamoro Economic Zone Authority o BESA upang paigtingin ang pamamahala at pagpapatupad ng polio-free fort at economic zone. Tinalakay ang Ecozone Advisory Council ang mahalagang usapin hinggil sa operasyon ng Ecozone na matatagpuan dito sa bahagi ng Maguindanao del Norte. Pagpapalakas ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan upang mapaunlad ang kalakalan at makalika ng trabaho dito sa riyon. Unang radyo, unang balita. Mga projects yan na ongoing, like for example, ang nagiging problema doon yung may programang dredging and then may programa ring expansion of the port. So, ang walang coordination sa BESA, sabi na Chairman Abbas, baka mamaya na-improve na yung na-improve na yung work, tapos saka na tayo hindi nagkaroon ng what's this? Unang balita. Oras ganap ng 5:40 na po ng umaga sa ipapang balita dito sa bayan po ng Dato Saudi. Tayo po maka-update kung may ilaw na ba dahil ilang linggo nang walang ilaw sa ilang mga bayan sa Maguindanao del Sur dahil sa pagkakaproblema ng kuryente.
o yung power station dyan sa bahagi ng Dato Saudi. Nasa linya po natin na si Mayor Dato Basir Banchuoto. Tayo po maki-update. Mayor Dato Basir Banchuoto, good morning. Live kayo sa DXMY, si Michael Eswan. Good morning sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa isa sa number 1 station sa Cotabato City, Central Mindanao, ang DXMY. Opo, kumusta na po yung kuryente sa Dato Saudi, Mayor? Dahil nito nakalipas na linggo, wala yata kayong kuryente dyan. Opo, umabot na yata maglapit na mag-20 days na wala nang, sabi natin, total blackout, hindi lang brownout. Sa substation sa bayan natin mismo, sa compound ng Municipal Hall. In fact, simula nung kasama ko yung Magelco manager, nung tinignan namin yon, hanggat tinutukan namin at salamat sa ating very active Magelco manager na si Suraini Khalid. Of course, ang ating Sukotelco at Sukelco na talagang gumabay sila para lang magkaroon ng bagong makina. Kasi yung makina natin dyan, panahon pa yan nung 1984. So, tagal nung panahon, bumigay na rin siya. Tagal na, Sir Mike. In fact, 1984 pa eh. So, ngayon, ngayong araw na ito, itetest nila pag okay na, magkakailaw na ang tatlong municipality ng Maguindanao del Sur, Dato Saudi, Dato Salibo at Dato Piang. Aba, so ilang 20 days ng madilim yung kapaligiran dyan. Mabutit may solar siguro dyan, Mayor, at kahit papano sa gabi may ilaw ang mga kalsada. Yes, may solar nga kasi nung sa parliament pa tayo, pinalagyan natin yung, sabihin natin, yung Dato Saudi Municipality sa highway, yung malalaking solar at sa bayan natin mismo. Medyo may maliwanag na rin at problema lang yung mga gawaing opisina ay minsan nadidelay dahil sa brownout na nasa, kung di ako nagkakamali, 17 days yung blackout natin dyan. So, pero sa ngayong araw na ito, alhamdulillah kasi itetest nila pag okay na, magkakailaw na yung bayan ng Dato Saudi, Dato Salibo, Dato Piang. Ibig sabihin na salamat sa Magelco. Napalitan na ng bago yung naturang lumang makina dyan sa substation sa Dato Saudi, Mayor. Oo, napalitan na sa inisyatibo ng ating Magelco manager, si Ma'am Suraini Khalid, at yung sabi ko nga sa Sukelco. So, galing pa ng Sukelco yung makina at hopefully na maging dekada naman ito. Nung unang blackout kasi umabot ng 6 months bago na repair. So ngayon, dahil sa pagtututok natin at nag-uusap parati ng mga sino yung tumutulong dyan ay nagawa ng madaling pamamaraan para magkakailaw tayo. Sa tulong na rin yung very active at inisyatibo ng very active na Magelco manager. Ano pang mga bayan, Mayor, ang apektado ng walang kuryente maliban sa Dato Saudi? Dato Salibo, Dato Piang, affected yan sila. So, alhamdulillah kasi magkakailaw na tayo. Dahil dito sa kawalan ng kuryente, walang ilaw sa 20 days. Kumusta naman ang peace and order sa inyong bayan, Mayor Uto, sir? Alhamdulillah rin, ang peace and order natin sa Dato Saudi, may isang taon na ay napakaganda na ng peace and order sa Dato Saudi Municipality sa pagtutulungan ng communities ng Dato Saudi at siguro nakikita nila na mas maganda yung buhay, mas maganda yung kinabukasan ng mga henerasyon natin pag ganito yung pananagpo ng pamamahala sa bayan. Kasi talaga ba namang ang Dato Saudi ngayon ay sabihin natin, isa sa napaka-peaceful na municipality sa Maguindanao del Sur sa pagkikipagtulungan ng ating MLF, MNLF at communities. Of course, ang ating kasundaluan, ating Brigadier General Edgar Cato, ang mga batalyon commander, ang ating PNP, Provar, at ang ating Maguindanao PPO na si Sir Macapas na gumagabay talaga 24/7 na talagang tinututukan ng mga bayan-bayan na nasasakupan niya. Salamat again sa ating sa datang lakas ng Pilipino. Kumusta naman, Mayor, sir, yung inyong pong paghahanda sa pagbabalik eskwela sa Dato Saudi? Tuloy-tuloy yan, Sir Mike. At in fact, yung bagong kuwan natin ngayon, district tawag ng Haitay, napaka-aktibo
sa gawaing, lalo na sa pundasyon ng edukasyon. Kasi nakikita nila yung ating 100% na support sa kanila. Sabi ko kung ano yung konkretong pamamaraan na magkaroon tayo ng magandang pundasyon, particularly sa edukasyon. Kasi nagsisimula dyan yung future at kapakanan ng bayan sa edukasyon na yan. So, ginagawa natin at sila naman ay masaya. Okay, yun lang, Mayor Dato Basir Banjo Otto, sir. Siguro panguli mensahe nyo sa mga taga Dato Saudi sa wikang Maguindanaon. Yes, Assalamualaikum sa Languno, taga Dato Saudi Municipality. Mayroon din guyantaw, ipagpatuloy ito rin ni Mayava, peace and order, kapag mag-isa-isa, kapag magayon-ayong ka. Ngato target siya na kapag kapiano dalpa, kapag mag-isa-isa, ndo, uyag-uyaga mapya, niya masirasya, nakapambagay ko agama. Takakan taw, surangon o kangan taw, makakat, kanurangon taw. Ngato no unutan, na sumapya, matito. Di tanumunot, sa tagaken, so magkabinasa ko daw pa. Kanya riskito sa nakapagkamoy katitimpuan, napagpipianan so daw pa. Pamagayon, lupatsandangan, tungingan na mo, namak na mission daw, taman siya kanupong katanagay. Siya mo taman, sa may, alhamdulillah ka, sa gunapan niya kay, tidak kamugad na ninamak, so pamatis sa guna sa light, sa office, wala na matsel ko sa Dato Saudi na mapiyana, inshallah, ngayong araw na ito na magkakailaw ng tatlong bayan. Siya mo taban, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala kamian wa barakatuh. Maraming salamat, Mayor Dato Basir Banjo Otto ng Dato Saudi. Unang radyo, unang balita. Plus magkakailaw na sila, 20 days nang walang ilaw dahil nga po sa pagkakaroon ng problema ng Dato Saudi substation ng Magelco. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan nyo ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Isang wanted person arestado ng City PNP. Ilipat na daw sa Cavite Jail Dormitory. Sa detalles, radyoman Dato Ebs Abang. Ronda Presinto. Ibinyay na patungong Cavite ang isang lalaking may standing warrant of arrest sa makarang ilang buwan nang nakapit sa selda ng Police Station 3 sa Cotabato City dahil sa kasong RA 7610 o rape. Ang akusado na kinilalang si Alan Villanueva Ibanada ay inaresto noon matapos mag-issue ang korte na damputin nito na pirmado naman ni Presiding Judge Honorable Flores Fargas ng RTC 4th Judicial Region Family Court Branch 5 Trece Martires City na may petsang May 11, 2026. Kung matatandang dinampot si Ibanada noong April 29, 2026 matapos matuntun sa Isulan Sultan Kudarat dahil sa kasong panggagasa na naganap naman sa lalawigan ng Cavite. Ililipat umano ang suspect sa Cavite BJMP Custodial Facility para sa nakatakda nitong paglilitis. Walang piyansa na inirekomenda sa akusado kung saan itinuturing ito ng City PNP na isang national most wanted person. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Web sa balitang yan. Samantala, balikan natin si Dato Jul. Maguindanao del Sur Board Member Kitag sinabing ang kabataan ng pag-asa ng Bangsamoro Homeland sa detalye si Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Binigyan diin ni Maguindanao del Sur Provincial Board Member Forester Kahal Kedagalhads ang kahalagahan ng edukasyon ng mga kabataan kasabay ng turnover ng mahigit 200 na school armchairs para sa ilang paaralan sa Barangay Ilian, Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Ilian Elementary School, Ilian Marcads Al-Islami at Mahadlagasan Al-Islami na kapwa nagsisilbi sa mga mag-aaral ng Arabic at secular education. Ayon kay BM Alhads, nananatiling ang kabataan umanong pag-asa ng bayan kaya mahalagang mabigyan sila ng sapat na suporta sa kanilang pag-aaral upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa kanyang talumpati sa naturang programa sa wikang Maguindanaon, nagpahayag siya ng mga pag-asang may mga magiging ulama, abogado, doktor, guro at iba pang mga profesional mula sa hanay ng mga mag-aaral ng naturang institusyon. Kaya masasir kaniya, aram po niya, masasir kaniya na haranin niya, buman niya mga sa kapamangagi. Apesa niya, bumangagi niya sa karabo, panginita sa kaluwa hutara na magkaprodyos sa ulama. Kama
Para niya sa pamangagi sa Ingresa niya, ang nito sa kanal makaproduce tao. Siya sa barangay Ilian, makaproduce to sa abogado, makaproduce to sa doktor, nurse, and doon dyan. Kaya sa kinagraduate tayo, ang unang tunay, itong may ambisyon ng mga atag to. Kanya po tayo na may sakit yung Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Maestro sa kanyang report. Higit sa 300 na mga barangay SK official sumailalim sa seminar workshop sa panguna ni MP Butch Malang. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY RMN Report. Mahigit 300 nga nahalal na barangay at sangguniang kabataan SK official mula sa iba't ibang barangay sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region and Mosi Mindanao ang lumahok sa 2 araw na orientation and training na pinangunahan ni SGARA Administrator at Member of Parliament Butch Malang na ginanap sa Blue Palm Resort sa Bayan ng Pigawayan. Naging katuwang nito sina former board member Madam Dulia Sultan at Jenaline Sumlay. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga opisyal na epektibong paghatid ng serbisyo publiko at pagpapatupad ng mga programa sa kanilang mga komunidad. Pinalaki rin sa programa ang mga paksa tungkol sa good governance, grassroots leadership, community organization, youth participation at community development. Nagpahayag naman ng pasalamat ang mga kalahok sa patuloy na suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Magakwa at Administrator Butch Malang, kasama ang SGARA Chief Operation Officer na si Jenaline Sumlay sa mga programang nagpapalakas ng kapasidad ng mga lokal na leader. Inaasahang mga katulong ang mga naturang kaalaman at kakayahan upang higit pang pahusayin ang pamahala at serbisyo sa mga mamayan sa buong Special Geographic Area. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro. Samantala, MP Suarto Ambuluto nagbigay ng 2 patrol boats sa Philippine Coast Guard. Sa detalye sa Radyoman Day Simangon. DXMY RMN Report. Palalakasin pa ng Coastal Patrol Craft na ibinigay ni Deputy Floor Leader Suharto Ambuludo sa Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa karagatan at mga operasyon sa pagpapatupad ng batas sa mga katubigan ng Bangsamoro Autonomous Region. Ang 2 patrol boat ay tinanggap ng mga istasyon ng PCG sa Maguindanao at Lanao del Sur. Gagamitin ang mga ito sa pagpapatrolya sa mga baybaying dagat, pagsasagawa ng search and rescue operations, pagtugon sa mga sakuna at iba pang emerhensya at pagpigil sa mga iligal na gawain sa mga katubigan ng rehiyon. Pinondohan ang naturang inisyatiba mula sa Transitional Development Impact Fund o TDIF ni Ambuludo sa pakikipagtulungan ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Day Simangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna mga kasama resulta ng drone ng PCSO kahapon alas 2:03. Lumabas mga kasama 562, samantalang 5 PM naman na 768. Swertres alas 9, 647, 4D naman alas 9. 3409 ang tumoy 409, samantalang Megaloto naman nasa 39.9 na milyon ng jackpot prize. Winning combination natin 23, 45, 06, 18, 04 at 02. 655 naman 45 million ng jackpot prize. Winning combination natin 19, 42, 53, 02, 46, 03. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa ating Facebook page, kay Paida Mabang Sukor, kay Ray Molina, sa Makilala at kay Sara. Kay Sara Wahida Tumanong ng Kilagasan, Cabacan, North Cotabato, kay Elber Bong Angeles, kay Kuya Rael Cordero, Jerry Di Maano and Roger, kay Berl Pascual, kay King Quintog, kay Jo Maria Abrera, kay J. Abdila at kay Vice Mayor Joe Hermana, kay Parids Abdul Rahman Impal sa Upper Tabiran, Kabuntalan, kay Sir Dato Tenga Latip, good morning, sa kanyang may bahay na si Bay sa Ada Mastura na Tumanong Latip ng Poblacion 1 sa lungsod kay Landao, sa Landao Brothers.
sa bahagi ng Labungan at kay Manisan Jezabel ng Average 10, kay Tristan Wyatt Gulay at kay Kuya Rael Cordero, Marvin Leon, kay Mohamin Abdullah Gasi. Good morning. Pa-shoutout sa UBGP kay Abdul Jambar sa Crossing Manwangan sa Maluaw at kay Abdul Abdul. Yan din. Ating balikan na sa Radyo Monday, si update naman sa mga marites. Balitang Showbiz. Isang gabi ng karangalan, inspirasyon at pagdiriwang ng kagandahan at kakayahan ng mga kababaihan ang nasaksihan sa naganap na Mrs. Philippines International 2026 kung saan tinanghal na pinakabagong reyna si Evangeline Valencia ng Pampanga bilang Mrs. Philippines International 2026. Pinahanga ni Evangeline ang mga hurado at manonood sa kanyang kahangahangang pagganap sa iba't ibang bahagi ng kompetisyon. Namukod tangi siya, hindi lamang dahil sa kanyang elegante at kumpiyansang presensya sa entablado, kundi lalo na sa kanyang matalinong sagot sa Q&A portion na tumalakay sa mahalagang usapin ng women empowerment. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Susunod na kagad sina Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at Radyo Man.web Sabang sa programang Straight to the Point ng araw pa ng Webes. Ating naging partner this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Swan. Salamat po sa inyong pakikinig. Tatak RMN.